alias POV. Sira ulong kuya ano? Kinabahan ako doon Eto sa harapan ko yung matandang lalaki na naghatid sa akin. Akala ko kung sino naghihintay sa akin sa lounge. Sa bagay, kung si Mr. Duralde nga naghihintay sa akin at tauhan ito, hindi naman yun maghihintay. Lalo na't mas pinatagalan ko pa ang pagpapahintay dito bago ako lumabas ng silid. Siguradong pinilitan nitong pagbuksan ng aking silid. Sinabi nitong nais ang malaman ng boss niya na maayos nga ako nakauwi. Teka, may nararamdaman na ba si kuya ano sa akin? Yay! Alam naman niya ikakasal na ako At siya rin din ba? Kung papatulan ko ba siya, makakaligtas ba ako sa pamilyang Duralde? Ang pamilya ko rin. Hindi. Alam kong walang sino man sa bansa namin na makakatalo sa impluensya ng pamilyang Duralde. Kahit si kuya ano na may kaangasan din, alam ko, titiklop din naman siya. Ayos lang ho ako. Sabihin niyo pala sa kanya na maraming salamat. Balang araw babalik ako doon para kahit papaano, ipakita kong talagang nagpapasalamat ako ng lubos. Napatango ang matanda. Kung ganon, iha, aalis na ako. Sasabihin ko nasa maayos nga kayong kalagayan. Napatango ako. Saka nga siya lumabas na ng gusali. May nais sana akong itanong dito kung may pumupunta bang binata doon ang pangalan Demir. Pero, itinikom ko na lamang aking bibig. Malayo din si Demir si kuya ano. Pero, may hawig sila. Ngunit sa totoo lang, kinukutuban ako na si kuya ano ay si Demir. Ano ba talaga, Talia? Heist. Siyempre, makikilala ko ni Demir kahit papaano kapag nagkita kami. Nang makakain na ako ng agahan, kagad ako nagpaalam na maglalakad lang ako sa labas. Andito ako para i-appreciate ang paligid, hindi lang parang magkulong sa silid. Hindi naman sa kanila question yon. Saka nagpaiwan na lang ako ng mensahe na huwag silang mag-alala sa akin. Sa awa ng Diyos, alam kong hindi ako nito pababayaan. Naglakad-lakad ako sa dalampasigan bago pumunta sa malapit lang naman na palengke. Sinasamyo ang napakagandang sinag ng araw. Napakaganda talaga dito sa probinsya. Simpleng namumuhay ang mga tao at masasabing ang masasaya nga sila. Sa lungsod kasi halo-halong problema at ang lahat pinoproblema ay ang tinatawag na pera. Dito sa probinsya narito ang dapat para pagkunan nila ng hanap buhay. Ang pag-asa ng karamihang tao dito. May bangka na pupunta sa dalampasigag at yung mga tao kagad na lumalapit dito. Na-curious ako. Alam ko sariwang isda ang dala nila para pagkaguluhan sila ng ganito. Medyo maingay pero masaya ang ingay na ito. Kaliwa kanan yung tawaran sa presyo ng isda. Since nga hindi naman humihingi ng bayad ang dagat at wala namang may-ari ng dagat, diba? Nakipagsabayan din ako. Alam ko na lalo magiging magulong lahat. Pasensya na mga manong, pabida po talaga ako. 2 kilo sa akin manong ha, pero ang promo dapat po, buy 1 kilo, take 1 din ang 1 kilo. Deal po ba? Saka napapatakam na ako sa sobrang sariwa ng mga isda. Yung iba nga buhay pa pero ako talaga ang dakilang buraot at tiyak mainis na naman si Kuya Simon sa akin. Kasi minsan ko na naisama yun sa palengke. Sa no choice siya Craving is real. Iha naman. Hindi ko po yan bibilhin. I will buy it, whatever it cost. Saka napalingon ako. Kilala ko ang boses niya at hindi nga ako nagkakamali. Kuya ano? Anong ginagawa mo dito? Saka parang di niya ako nakilala at lumapit kay Manong. Bibilhin ko kahit magkano man ang halaga. Hoy kuya ano, wag kang mga agaw. Sa kanya ko na lang ito bibenta iha. Sa akin Manong, ako ang nauna. First come first serve. Humingi ka pa ng discount niyan Manong naman, di na po kayo mabiro. Bibilin ko po. Iho, siya ang nauna. Parating na naman yung isa pang bangka Magaganda din ang huli nila. At ako humarap kay kuya ano at binigyan siya ng belat. Wala ako sa pamamahay niya para nga bulihin siya. Ako ang naunang bumili nitong mga isda. Period. Ngunit parang wala lang kay kuya ano. Saka sa mga mata niya, parang willing siya maghintay sa sunod na bangka. Parang bigla ako nakaramdam tuloy sa sarili ko. Napakasama ako. Mabuti niya akong pinatuloy sa kanyang bahay at sa buong magdamag nga wala sa akin masamang nangyari dahil pinasilong na ako sa bahay niya. Saka pinabalik pa si Manong para siguraduhin talagang nakauwi ako ng maayos. Kaya naman binalikan ko siya. Kuya ano? Inuunat-unat niya ang kanyang kamay at paa. At gaya ng dati, hindi ito lumilingon ng basta-basta sa akin. Bilang kabayaran kagabi, gusto mo bang kumain ng luto ko? Natigilan siya sa kanyang ginagawa. Ang sabi nila masarap daw ako magluto. Nakangiti kong sabi at lumingon sa akin. Are you flirting with me? Hindi ako makapaniwala sa tanong niya. Ako? Nilalandi ko siya? Hoy! Pero natawa na lang ako sa pangbibintang niya sa akin. Sa ganda kong to, kuya ano, makikilandi lang ako sa'yo? Alam mo bang maraming lalaki naghahabol sa akin? Gusto ko ligawan pero kaagad kong nilalayuan. Alam mo ba yon?
Saka ako kumalma. Ang kapal din kasi ng mukha ko para sabihin yun sa harapan niya. At marami pa namang taong nasa paligid namin. Ang ilan napapalingon at narinig ko. Away magsyota yata. Saka sa gwapo din ni Kuya gumagawa talaga ako ng iskandalo. Ahem. Relax lang Talia my loves. Sama ka na lang sa akin. Kahit papaano, nagigilty din ako. Pinatuloy mo ako sa inyo. Kaya gusto ko rin makabawi. Saka pitunayan mo naman sa akin kagabi na hindi ka nga masamang tao. Saka halatang mas maarte ka pa sa babae. Tara? Anong ibig mong sabihin mas maarte pa ako sa babae? Lumapit ako sa kanya. Tinapik ko may kataasan niyang balikat. Matangkad na nga akong babae sa kalagayan kong to. Si Kuya parang nanggaling din sa mga higanting pamilya. Huwag kang mainis sa akin. Base kasi sa kalkulasyon ko kaya ka napasok sa arranged marriage dahil ayaw mong manligaw at ang lalaki. Kapag ayaw manligaw, isa lang ang ibig sabihin. Gusto nila kapwa nila lalaki. Are you telling me na I'm a gay? Hindi ba obvious? Nang biglang hinilan nito ang kamay ko at nagulat na lamang ko na maglapat ang labi naming dalawa. Ngayon sabihin mo Talia, sinong bakla? At nagsitindigan ng mga balahibo ko nang ibinulong niya sa akin na honestly, last night, gusto kitang ikama. At binitawan ako nito, saka lumapit na nga sa bangkang dumaong. Anong sinabi niya? Sa totoo lang, hindi ko narinig na maayos. Medyo malakas ang hangin at ang along medyo rumaragasa. Anong sinabi niya? Bakit tumindig ang balahibo ko kung hindi ko naman narinig ang sinabi niya? Yung kuryente lang ba na biglang pumasok sa sistema ko at gulat nang hilain niyang kamay ko at napasalpok ako sa katawan nito? Heist, ang sarap niyang ihagis sa dagat. Kaya lumapit ako sa kanya na hindi nito namamalayan. Kung siya, bigla na lang manghihila, bakit di ko rin gawin? Kaya nang hinila akong kamay niya na hindi namamalayan, kagad rumihistro sa mukha niya ang gulat. Katulad ko rin kanina, buti nga hindi ko siya halikan, diba? Kulang pa nga ito. Kung halikan ko rin kaya siya, sasampalin ba niya ako? Teka, yung part na yun hindi ko nagawa. Hindi ko siya nasampal. Ang unfair nun, author. Umayos ka. Nagpahila naman si Kuya Saka na makalayo-layo na nga kami sa mga tao. Tumigil na ako at bahagyang inipit ang aking buhok sa tenga, nalilipad nga ng hangin bago ko humarap sa kanya. Ngumiti ako dito kahit nga pilit. Kapag sinabi ko na sasama ka sa akin, sasama ka, naiintindihan mo ba? At ang mga salitang ito, minsan ko na rin sinabi sa batang lalaki na naging kalaro ko sa dalampasigang ito. Vladimir's POV. Dimir, kapag sinabi kong sasama ka sa akin, sasama ka? Wala nang tanong-tanong, okay? Sinabi ng batang babae habang pinupulot sa dalampasigan ang mga batong may iba't ibang kulay. Medyo nga delikado na dyan. Hindi ka ba natatakot na baka may shark doon? Anong shark? Wala namang shark dito Kailangan mo pang pumunta sa Pacific Ocean para makakita ng shark. Meron din naman sa Ocean Park. Nakapunta ka na doon? Agad akong umiling sa kanya. Hindi gusto ng daddy ko na palagi nga kaming lumalabas. Para sa kanya, delikado ang mundo. Kaya hanggang dito sa probinsya, bantay sarado pa rin ang isang kagaya ko. Kailangan kong tumakas para lang makapagkita sa kanya at makipaglaro. Paano kung may shark? Di jackpot tayo. Ibebenta natin kapag nahuli natin. Hindi ka ba natatakot? Sus, ikaw naman. Sabi ng daddy ko, wag matatakot sa mundong to. Hindi totoong takot, kaya fighting lang hanggang sa huli. Ibang klase ang pagiging positibo ng batang babaeng yon. Hindi ko akalaing maririnig kong mga salitang iyon sa babaeng baliw na ito. Bigla na lang naghihila ng kamay. Saka Kuya wag na wag kang basta-basta manghahalik. Kung ibang babae yun, tiyak sinampal ka na. So, nagustuhan mo kaya hindi mo ako sinampal? Ngunit bilang tugon, napapikit na lamang ako nang sinampal nga niya ako. Abnormal mong babaeng kaharap ko? Ayan na. Ibig sabihin ng nasampal na yan, alam mo na. Hindi ko gusto na hinalikan mo ko. Alam mo bang first kiss ko yon? Ninakaw mo lang. Tss! Inimas kong aking pisngi. Hindi rin ako nagbibiro sa sinasabi ko kanina. Gusto kong bumawi sa'yo. Sumama ka sa akin at ipagluluto nga kita. Period. Hindi na nga ako sumunod sa kanya nang tumalikod na ito sa akin. Kaya napalingon ito at ang mukha sagad na nainis sa akin. Para saan naman at naiinis siya? Dapat nga akong mainis dito Sino ba siya para sampalin ako? At sino siya para sumama ako? Ang lukarit na to? Hindi birong sampal niya ha? Sobra ako nagigil sa inis. Kung nandito lang sa Secretary Philip, tiyak hindi na makakawin ng buhay ang babaeng to. Excuse me, marami akong babaeng pinaglaruan sa palad ko. Huwag niyang susubukang ubusin ang pasensya ko. Bakit hindi? Bakit ganitong mga salita ang tinatapon niya sa akin? Kuya Ako yung tao na sagad mag-guilty.
Parang gusto ko na wala akong utang na loob sa ibang tao. Ganon. Kaya sumama ka sa akin. Promise wala akong gagawing masama sa'yo. Saka ngumiti na naman ito ng pilit. Nakikita sa mga mata niya na hindi magandang mangyayari kung hindi nga ako sumunod sa kanya. Saka kuya siguro palagi tayong pinagtatagpo dahil kailangan kong ibalik yung mga nagawa mo sa akin. Pagkatapos sa ilang araw ko dito sa probinsya, hindi ko na alam kung paano pa sila masusuklian sa ginawa mo para sa akin. Ikakasal na ako, sabay talikod niya. Sa huling mga salita niya parang may kung anong tumulak sa akin para nga sumunod sa babae. Kagaya ko ikakasal siya through arranged marriage. May kung ano rin sa akin na parang tatananta upang, Miss, sa tingin mo, napipilitan ka ba talagang magpakasal? Anong pananaw mo tungkol sa arranged marriage? Ikaw, di ba pinagkasundo ka rin, di ba? I am. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang naaawa ka sa sarili mo. Tuluyan na atang natunaw din ang puso kong bato kanina. Maaari ka namang tumanggi, di ba? Ibahin mo ang kwento ko sa kwento ng buhay mo kung bakit pumayag ka sa arranged marriage mo, kuya Siguro kahit paano alam mo na yung mapapangasawa mo, mamahalin mo kaya kampante ka. Ikaw, hindi mo ba kayang mahalin yung ipagkakasundo sa'yo? Naitanong ko na rin ba yan sa sarili ko? Lahat ng tao minamahal, ngunit dahil nga sa pagkakaiba-iba ng pananaw, dyan nasisira ang diversity. Saan ko ba nakuha yung diversity na yan? Tumahimik ka na nga lang at sumunod sa akin. Susunod ka lang din naman para sa akin Sa may nagpumilit na meron daw siyang guilty at kapag di siya nagawa makabawi, baka ikamatay niya. Loko. Ayoko lang magkaroon ng utang loob sa'yo, kuya Hindi rin sa nilalandi kita. And excuse me, wala sa vocabulary kong lumandi, no? Oh yeah. Talia's POV. Sumama nga sa akin si kuya Habang naglalakad nga kami pabalik ng hotel, medyo nga napagsasalita ko na si kuya Pero mga sinasabi niya masakit sa bangs. Minsan akong pupunta sa period at minsan naman siya. Ang hirap kaya gumawa ng mapagkukwentuhan, lalo pat pareho kayong estranghero sa isa't isa. Pero hindi naman ako yung tipid magsalita. Madaldal din ako. Ngunit nang malapit na kami sa hotel, natigilan ako. Naalala kong sinabi ni kuya sa akin bago ito umalis. Nasa loob ng ilang araw kong pananatili sa hotel na ito. Dapat lang natahimik at masaya kong ninanamnam ang oras ko dito. Pero para saan nga bang tahimik? Never get close to other men. Do you understand, Talia? Napakaseryoso pa ni kuya nang sabihin niya yun sa akin. Ayoko lang na may lumitaw na issue kapag ikinasal ka sa kanya. Hindi pinong pamilya ang mga Duralde. Hindi nila gusto na may iskandalong kahit isang miyembro ng pamilya nila, lalo na ang mga galing sa labas. Sana maliwanag yan sa'yo. Si kuya naman makapagsalita. Akala niyang landi-landi ko Hindi naman, di ba? Ngayon may kasama akong lalaki. Magiging issue na ba to? What's wrong? Napansin nga ni kuya anong biglang pagtigil ko sa paglalakad. Humarap ako sa kanyang nakangiti. Pwede bang paglutuan lang kita, tapos pupunta ako sa inyo? Tatalikuran mo bang sinasabi mo, ate Kasi naman may nakalimutan ako Tingnan mo kuya ikakasal na ako. Ikakasal ka na rin. Kapag may nakakita sa ating paparazzi, tiyak hindi maganda mangyayari. Sira tayong dalawa kapag may isyong tumubo. Tss, I don't mind. At siya nang mas nauna naglakad sa akin. Itinuro ko sa kanya yung hotel kaya alam nito ang pupuntahan. Natigilan lang siya sa paglalakad nang humarap ito sa akin. Lumapit at kinuha ang bitbit ko. Seryoso ka ba kuya na wala kang pakialam? Alam mo bang maaari kang maganto? Pakita ko na puputulan nga siya ng ulo. Pero napangisi ulit siya. Walang pakialam. Hoy, seryoso ko Seryoso din akong panindigan mong sinabi mo kanina. Patay ako nito. Don't worry. Hindi nila alam kung sinong binabangga nila. In case nga magkaroon tayo ng issue at madami ako sa kalokohan mo, miss. Kaya na makarating kami sa hotel habang di pa nakating na receptionist sa direksyon namin. Kagad ko siyang hinila sa may elevator. Napapabuntong hininga na lamang sa akin ng kasama ko. Bilisan mo. Nang makalabas kami sa elevator, agad kong kinapa sa bulsa kong keycard. Pwede naman ako magkunwari na nawawala, di ba? Di, sa kanila ko iluluto yung binili ko. Parang nawawala yung keycard ko. Ngumisi siya sa akin. Nang marinig ko na lang namang na may in-scan siya at bumukas nga ang pinto. Nanlaki ang mata ko na hawak itong keycard. Saan? Paano mo yan sa akin nakuha? Ngunit di na ako nito sinagot kundi diretsong pumasok sa loob. Seryoso ko. Paano mo yung nakuha sa akin? Simple lang naman, miss Ayoko sa lahat yung mga sinungaling kaya binabalaan kita. Gusto ko lang mag-ingat. Ngunit ano pa nga bang magagawa ko? Andito ka na. Masyado kang mapilit. At ako pa talaga yung mapilit.
Lagay niya ng plastic bag sa may counter. Lumapit na lamang ako dito para asikasuhin yon. Diyan ka na muna. Gagawin ko lang to ng mabilisan. Make sure na magugustuhan ko ang lulutuin mo. If not, palagi akong susulpot sa paningin mo. Sus, para mo akong hinahunted niyan. Huwag kang mag-alala, hindi ka madidismaya sa luto ko. Susulpot ka sa harapan ko dahil gusto mong matikman ang luto ko. Para akong baliw na natatawa. Pero ang totoo niyan, sinisigurado ko na wala nga sa aming nakakita nang pumasok kami sa silid ko. Baka ano pang isipan at hinala ang idikit sa aking pangalan. Sorry na, Kuya Simon. Nakalimutan ko talaga yung bilin mo eh. Sorry na. Hinila ni Kuya Anong isang mataas na upuan sa may counter at kinampante ang sarili. Ngunit nakamasid siya sa bawat kilos ko. Sa inis ko talaga dahil parang niya talaga ako pinagkakatiwalaan. Lahat ng ginagawa ko pinapakita ko sa kanya. Sinuot ko yung apron at sa paghugas lang naman ng isda, hindi yan problema sa akin. At natural namang meron dugo. Nanggaling din naman ako sa pamilya na halos nga mga doktor at scientist. Kaya ang dugo ng isda, walang-wala lang sa akin. Careful! Nang kinuha ko yung kutsilyo, napangisi ako sa kanya. Pero mas ginandahan niya ang demonyong ngisi sa kanya mga labi. Ako ang bida dito at ang lalaking to, masyadong mapapel. Nakakainis talaga, sobra. Ngunit hindi ko sinasadya. Ouch! Medyo mahina akong usal dahil nagulat nga ako. Agad kong nabitawan ng kutsilyo at tinignan ng nahiwa akong daliri. Lumabas daw na mapula kong dugo dahil sa kutis ko nga na hindi ko naman matatanggi na alagang-alaga. Ako lang naman yung tao na bigla na lang sumusong sa mga bagay na pwedeng madisgrasya ako. I told you. Namalayan ko na lang nasa likuran ko na si Kuya Ano at lumingon ako sa kanya. Masyadong malapit para masalpok ang noo ko sa baba nito. Aray! Bakit kasi lumalapit ka na lang bigla? May lahi ka bang vampira? Napatras ako, saka kagad kong nilagay sa bibig ko yung daliri ko para sipsipin ang dugo. Sayang naman at nahirapan ngang gawin ito ang aking blood steam. Ngunit nang umangat ang paningin ko kay Kuya Ano, para siyang natulala. Okay ka lang? Hindi naman ako mamamatay dito eh. See? Pagkatapos kong sipsipin, pinakita ko sa kanyang aking daliri. Pero hindi pa rin tumigil sa pagdurugo, kaya binalik ko sa aking bibig. Wait lang, ako nang gagawa niyan. Mahinang sabi na parang nauutal pa. Hindi naman ako paralyzed para hindi ito pagpatuloy sa pagluluto ko eh. Ano ka ba? Bumalik ka na nga doon? Ngunit hindi siya nakinig. Kinuha yung spare apron at bahagyang ako tinulak para nga agawin ang pwesto ko sa harapan ng chopping board. Eleganteng ginyong kutsilo at may pa-exhibition pa na nalaman na nakatitig sa akin. Ikaw ang masasaktan eh. Pero umisi lamang ito at tuluyan ng inagawang sinabi kong ako ang magluluto. Vladimir's POV. Ouch! Kaagad umangat ang paningin ko sa batang babae na abala nga kaming pareho na kumukolekta ng kabibe. Nakita kong dumugo yung daliri niya at kinuha ko sana yung panyo ko sa aking bulsa para ibigay yung tito nang dumiretso ang kanyang daliri sa bibig nito. Sinipsip ang dugo niya. Nang masipsip, ipinakita ang daliri sa akin ngunit bigla itong dumugo ulit. Sayang naman para hayaang tumulo. Kaya muli niyang ibinilik ang daliri sa kanyang labi. Lihim akong napailing sa nalala ko tungkol sa batang babae. Bakit ang baliw na babaeng to? Ang kilos niya mayroong pagkakahawig sa batang yun. Ngunit sa tingin ko nagkataon lamang ito. Sumuko na si Ate Ano at hinayaan nga na ako na magluto. Nakita ko siyang abala sa phone niya at bahagyang kumunot ang noon nito. Yung lalaki na naman ba yan na pinagkasundo sa'yo? Kuha ko ng atensyon niya. Hindi, kapatid ko. Mamaya tatawag daw siya. May kapatid ka pala? Yup, isang kuya at isang ate. Parehong walang asawa at abala sa kanilang trabaho. At ikaw, tinulak ka ng mga magulang mo para mag-asawa? Hindi naman sa tinulak. Arranged marriage. Isang para ng mga magulang para itulak ang kanilang anak. Hindi mo desisyon kundi desisyon ng pamilya. Kung kaya kong tanggihan sana, tinanggihan ko na, pero hindi nga maaari. Ask my help then. Bigla ko nang alok sa kanya. So medyo naiirita ako marinig na hindi niya gustong ipagkaayos siya. Tapos pinagtatanggol na may gawa nito sa kanya. Ngunit ang baliw ay baliw talaga. Ang tugon nito sa akin, isang malutong na tawa na susuko ka na lamang din. Wag na, kawawa ka naman. Hindi maganda makialam lalo tungkol sa arranged marriage na meron ako. Baka madimas pang kayamanan mo kapag nakialam ka. Napangisi ako. Sino bang lalaking yan? Parang takot-takot ka kapag tinanggihan mo eh. Ano ka ba, Kuya Ano? Hanggang strangers lang ang label natin sa buhay na to. Hindi ko nga inaasahan na maging masaya ako makipag-usap sa taong wala namang kinalaman sa buhay ko eh. Hayaan mo nang ganito tayo. Napatitig ako sa kanya at bahagyang napailing. Minamalit yata ako ng babaeng to eh.
Hindi nga niya nakikita kung sino nga ba talaga ako. Tinikman ko na lamang ang niluluto ko at sa huli, naalala ko na naman ang aking ina. Ang timpla namin sa sariwang isda, magkapareho. Luto na ba? Yes. Bumangon siya sa kanyang kinakaupuan. Lumapit sa akin, kumuha ng kutsara, tinikman nga ang niluto ko. Masarap. Isa ka bang sikat na chef? Nagpapatakbo na isang restaurant? Hindi ko siya sinagot kundi hinabad ko ng apron. It's your turn. Serve it on your dining table. Okay. Kaya naupo ako ulit sa stool at pinagmasdan nga ulit siyang kumilos. Inianda nga nitong mesa at bawat galon nito, hindi ko mapigilang sundan. Hanggang sa ipinikit kong aking mga mata. Anong ginagawa ko ngayon? Nagsasayang ko ng oras, diba? Bakit sa babaeng to, ayos lang na lumipas ang oras ko? Habang sa trabaho ko, nag-aalala ko na hindi ko kagad matapos ang ilang dokumento na kailangan maproseso kaagad. Tara, kain na tayo. Lumapit ako sa may mesa at lahat na nakikita ko, maayos yung na-arrange. Base sa kalkulasyon ko, ang babaeng ito, mayroong impluwensya at hindi nga isang ordinaryong tao. Una ko pa lang siya nakita, her uniform is not suitable for her. Kung bibihisan ko siya, malalaman ko kung anong klaseng pamilyang meron to. Kaya nga 'di ba minamaliit niya ang kakayahan ko na tulungan siya na makatakas sa arranged marriage niya. Uubusin natin to ha? Pero base na rin sa pananalita niya, para siyang napaka-inosente at nadamay lang sa mundo ng mga sosyal. Ano bang klaseng pagkataong meron siya? She is the woman na bigla na lang susulpot. Papasok sa buhay ng isang tao na hindi naman niya paninindigan. She is the woman na nakita ko mas uunahin ang buhay ng iba kaysa sa kanyang sarili. She is strong at napaka-confident niya. Her eyes are showing trust to me. Hindi siya naiilang kahit nga masyado rin ako makulit. Tss, no. She insists na pumunta ako sa bahay nila. Ayoko sa lahat yung tinatalikuran ang salitang binitiwan. Parang marami na naman tong makakain ko. Nang maupo siya at meron ngang ngiti sa kanyang labi, parati habang nagsasalita ito. She is a sweet woman. Nang ipinikit niyang kanyang mga mata, tahimik na nagdasal. Ang imahe niyang nakikita ko ngayon, yung batang babae. Ayan, Dimir, pwede na tayong kumain. Dahil nga nag-usap kaming babalik dito sa dalampasigan na may dalang mga pagkain, picnic. Kukuha na sana ako ng dala niyang sandwiches nang biglang hinampas nito ang kamay ko. Let's pray na muna. Kaya hinayaan ko na lamang siya magdasal. The way na isara ng batang babae ang kanyang mga mata, ganon din ang pagsara ng mga mata ng baliw na babaeng nasa harapan ko. Matatamis ang salitang binigkas ng batang babae, habang itong kaharap ko'y mas ginusto ngang manahimik na lang. Siguro dahil taimtim siyang nagdarasal. Amen, kain na tayo. Napatango ako sa kanya, hanggang sa kumuha siya ng sabaw at napahigop siya. Nahuli mo yung lasa ng sariwang isda. Favorite ko to. Masayang-masaya niyang sabi na nakikita naman sa kanya mga mata. Pero hindi mo pa rin ako matatalo, Kuya Ano. Mas masarap ako magluto kumpara sa'yo. Nakikita ko rin hindi siya magpapatalo. Isang uri ng babaeng palaban. Hindi ka pa ba kakain? Kumain ka na. Ang sabi mo, pagsisilbihan mo ko. Hamon ko sa kanya. Ganun ba yun? Okay. Since nga halatang hindi ka naman sanay sa salitang self-service. Dahil ba Kuya Ano, nanggaling ka sa pamilyang mahilig sa politika? Excuse me? Tanggi ko nang hula niya sa akin. Nilagyan na nga ito ng pagkain ng kaharap kong plato hanggang sa maalala ko. Sa kanya ang huling pananghalian namin ang kanyang ina bago siya mapatay. Ano kaya ang hindi inaasang masasabi ni Talia kay Kuya Ano? Ano ang nakaambang panganib sa dalaga sa utos sa Secretary Philip? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.